Desisyon ng Korte Suprema sa disqualification ng Smartmatic, ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, Ma'am Chi, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Sir, ano po ang masasabi ninyo dyan sa COMELEC sa naging desisyon ng Korte Suprema na ang COMELEC raw ay nag-commit ng grave abuse of discretion sa disqualification ng Smartmatic? Tama po, noong Miyerkules nga po, bagamat hindi po namin natatanggap ang formal na kopya mula po sa ating kataas-taasang hukuman, ngunit base po sa mga kalatas at doon po nakita rin namin sa news articles, malinaw nga po ito ang naging kapasya ng Supreme Court. Ito po ay tinatanggap ng COMELEC at again po pinapulutan ng aral. Gaya po ng aming commitment, lagi naman po ito kami tatalima at susunod sa COMELEC. Inaaral na rin po namin na kami po ay baka sakaling mag-file po ng motion for reconsideration para linawin po ang ilang bagay dito. Pero kahit naging ganito po ang pasya ng ating Korte Suprema, lubos po ang pasasalamat ng COMELEC sa ating Supreme Court dahil malinaw din po sa desisyon na hindi po pinapahinto ang aming pong paghahanda sa 2025 elections. Kinilala po ng Supreme Court na kung ngayon po ay papaulit sa amin ang aming public bidding, ay napakalaki po ng tsansa na baka po ma-jeopardize ang aming paghahanda sa 2025 elections at maka-apekto po ng lubos mismo sa pagsasagawa ng halalan. Okay, Director Laudianco, si Chi po ito. Gaano po ba katagal ang magiging proseso kung kayo po ay magpa-file po ng motion for reconsideration? At ano po ba ang magiging epekto nito sa susunod na eleksyon? Sa lalong madaling panahon po ay ginagawa na po namin ito, Ma'am Chi. Sa susunod na halala naman po, malinaw na po ang doktrina na nailatag po ng ating Korte Suprema. Hindi po dapat mag-disqualify bago pa man po ang pagsisimula ng bidding. Kaya nga po, lahat ng aspeto po ay tinitingnan na po namin. Inuulit lang po namin ang desisyon naman po ng Commission and Bank noong November 29, 2023 ay sa pangangalaga lamang ng ating halalan. Sinisiguro po ng COMELEC noon na sa pamamagitan ng pagdidisqualify sa Smartmatic ay hindi makaka-apekto o makakaroon ng bahid po yung kanilang kasong kinakaharap sa ibang bansa. At yung investigasyon po din dito tungkol sa procurement bribery po na naganap noong 2015. At any rate po, makakaasa po kayo na tatalima po at susunod to the letter ang COMELEC po sa lahat ng pinag-uutos ng ating Supreme Court. Okay, so pakilinaw lang po ulit, Director, dahil po sa desisyong ito, sinasabi nyo hindi maaapektuhan ang kontrata ng COMELEC with South Korean firm na Miro Systems? Tama po, nandun din po mismo sa desisyon po sa kalatas na inilabas ng Supreme Court na hindi po na-nullify ang public bidding, hindi na-nullify ang pag-award ng kontrata dito po sa Miro at yung mga natapos po na kontrata namin ay hindi na po ginagambala dahil ang sabi po ng Supreme Court, kung ipapaulit sa COMELEC ay magkakaroon ng serious jeopardy doon sa pagsasagawa ng halalan sa 2025. So base po sa prinsipyo ng fair play, equity, practicality, and operative fact, ay tuloy-tuloy na pong paghahanda ng COMELEC dun sa mga natapos na po namin mga kontrata. Okay, that's good news po, sir. No? Pero tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Luisa Erispe ng PTV, babalik na ulit ang sesyon sa Kamara. May imbitasyon na po ba para sa susunod na pagdinig sa Kamara ang Miro at COMELEC? Hinihintay po namin ngayon ang formal na imbitasyon po ng ating kagalang-galang House of Representatives. At kung sakali man po dumating ang tulad ng lagi po namin ginagawa, kami naman po ay uma-attend at sumusunod po sa patawag ng ating Kongreso sa mga ganitong bagay po. Hingi lang rin po kami ng update, Director, sa ating voters registration. Kumusta na po ang bilang ng nagpaparehistro sa buong bansa para sa midterm elections? Sa loob lamang po ng 2 buwan, Ma'am Nina, Ma'am Chi, ay nakatanggap na po tayo ng mahigit 2.2 million applications po mula sa ating mga kababayan at halos 1 milyon na po dito ang bagong botante. Nakagagalak po ito dahil talagang tingin po namin sa pinagtulong-tulong na pagre-rehistro ng mga kababayan natin sa Pilipinas, pati na rin po doon sa abroad na inaasahan din po natin na mas lalo po silang dadami, ay makukumpleto natin yung expected namin na 3 million new voters pagdating po ng September 30, 2025. Mas maraming rehistrado po, mas mabibilang natin ang kanilang boses at higit po sa lahat, lalong-lalo na sa overseas, ipapatupad po natin yung internet voting. Kaya sana po, mas maraming Pilipino po ang magparehistro para makasali po dito.
Okay, tanong po mula kay Luisa Erispe ng PTV ulit. May plano daw po ba ang COMELEC na bawasan ang listahan ng mga party lists para sa 2025 elections? Sa ngayon daw po kasi, ilan na ba ang applicants at ilan na rin po ang na-dismiss ng COMELEC, Director Laudianco? Bagamat wala po sa aking kamay ngayon yung talaan po ng mga bagong nag-apply, yung na-desisyonan po na na-approve o nag-grant, sufficient to say po na sinasala ng maigi ang COMELEC ang lahat ng applications po sa party list registration po natin. Kasi po tinitingnan natin dito kung sila ba ay tunay na representante ng sektor na kanilang nais i-represent at higit sa lahat nako-comply ba nila yung requirements po ng Party List Act, pati na rin po yung mga sunod-sunod na desisyon ng Korte Suprema. Patungkol naman po dun sa mga existing ng party list na nakasali na po sa mga nakarang halalan, maglalabas po ang COMELEC ng resolusyon kung saan yung pong mga sumali at 2 beses pong hindi nanalo at hindi nakapagpaupo sa Kongreso ay maari pong matanggal na sa listahan ayon din po sa Party List Act. So asahan po ninyo ito sa mga susunod na linggo na ilalabas po ng COMELEC ito. Director, mula pa rin po kay Luisa Erispe, kumusta daw po ang investigasyon ng COMELEC at US government tungkol sa laundering case ni dating COMELEC Chief Andy Bautista? Yun po sa Amerika, batay sa huling report po sa amin ng US Department of Homeland Security at US Department of Justice ay sumusulong na po at nagkaroon na po ng indictment sa ilang opisyal ng Smartmatic, pati na rin po kay former Chairperson Andres Bautista. Dito naman po sa Pilipinas, patuloy po ang pag-iimbestiga ng ginawang komite ni Chairman Garcia para malaman din po namin internally at makita natin base sa mga dokumentong nandito sa hawak ng COMELEC, meron ba talagang pagkakalabag ng batas? Meron bang basihan para magsampa rin ng katulad na kaso? Dahil kung sakali mo po meron bang nalabag na batas under the jurisdiction of the Philippines na kailangan po ma-prosecute. I-update po namin kayo sa resulta po ng ginagawang investigasyon ng komite na ito. Okay, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Sa ating po mga kababayan, patuloy po natin hikayatin ang iba pa natin mga kababayan na hindi nagpaparehistro pa. Napakahalaga po ng kanilang boses dahil dapat po sa halalang parating po lahat ng Pilipinong kwalipikado ay dapat magpa-register para tayo makaboto ng madinig, mabilang ang inyong desisyon para sa 2025 elections. Lalong-lalo na po sa overseas voters, halos 15 milyon po ang Pilipinos abroad. May karapatan po kayong bumoto at para magampanan po yung karapatan na ito, magparehistro po kayo. At karating nga po na April 25, kami po pala ay pupunta dyan po sa sitio Papihan kasama si Chairman Garcia at ilang pang opisyal ng COMELEC para bigyan daan for the first time in the history po na magparehistro dyan sa lugar na yan. Katatapos lang din po namin magparehistro sa 2 napakalaking kampo ng MILF dyan sa Maguindanao del Norte, ang Camp Abubakar at Camp Darapanan. Laking pasasalamat po ng COMELEC sa ating mga kababayan kasama sa MILF, ang Bangsamoro Transition Authority, pati na rin po yung mga karatig bayan dahil nagpunta po sila dyan at napakataas po ng ating turnout sa registration. Muli po, patunay po ito na sama-sama po tayo sa ating demokrasya. Ipagpatuloy po natin ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC.